Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo na ng linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon, at tayo ay inaanyayahan muli na magpuri sa Kanya, magbigay pasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap sa araw-araw, lalong-lalo na ang biyaya ng ating buhay. At bitbit natin ngayon sa ating mga puso ang ating mga kahilingan na ating idinudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. At hindi idinadalangin ang ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng Pambansang Dambana. Ang makahilingan din ng ating mga kapatid na nakaratay sa banig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Nawa ang magpagpagaling na kamay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na Patron Santo Padre Pio ang magbigay sa kanila ng kagalingan sa kanilang mga dinaramdam. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami na makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama sina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kinakailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo ay manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang maganda at mapagpalang linggo po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo na. Sa susunod na linggo ay atin nang ipagdiriwang ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon ay ang tono ng mga mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad ay papunta na doon sa kanyang paglisan. Paglisan, pansumandali, at ang kanyang pangako sa kanila. Bilang mga ordinaryong mga mamamayan bago sila tinawag ni Jesus, ang kanilang lakas, ang kanilang kasiguraduhan sa buhay ay kung sila ay malapit kay Jesus. Ngunit, itong nagbabadyang pag-alis ni Jesus ay nagdala sa kanila ng samot-saring pakiramdam. At isa na nga doon ang takot. Takot at walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanila. Puno ng pagkabalisa ang kanilang puso't isipan. Naalala ko noong ako ay nasa high school pa, sino dito ang mga batang 90s? No? Noong mga high school, kasikatan, doon umusbong yung mga alternative bands. No? Mga bandang alternative dito sa Pilipinas. At isa sa pinakasikat, kung hindi ang pinakasikat, ay ang bandang Eraserheads. At halos lahat ng kanta nila ay umaabot sa platinum, umaabot sa quadruple platinum. At isa sa kanilang mga kanta na maaari ay inspirasyon ang ebanghelyo natin ngayon. Ang sabi doon sa kanta, "Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako." Hanggang dyan lang muna. Parang ginaganahan kayo. Ako din eh. Pero mga kapatid, ang punot dulo ng lahat, ng kung bakit hindi tayo umuusad. Kasi tayo ay natatakot. Pero gaya ng pangako doon sa kanta, huwag kang matakot sa lahat ng ito dahil kasama mo naman ako. Kung yan man ay kayang ipangako ng tao, ano pa kaya ang ating Panginoon? At yan ang binitiwan niyang pangako sa kanyang mga alagad. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ang kanyang patunay sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ako ay aalis, ngunit ako ay babalik. Ang isa pang dahilan kung bakit tayo ay takot, kasi walang pagmamahal sa ating puso. Ang tao na kulang sa pagmamahal ay takot sumugal, takot
magbigay. Kaya, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari. At kung mangyari na, kayo ay manalig sa akin. Mga kapatid, may makapangyarihang mensahe ang Kristong muling nabuhay para sa ating kanyang mga alagad. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Batid ng Panginoon na ang takot ang pinakamasamang kaaway sa buhay espiritual nating mga tao. Subalit, bakit nga ba tayo natatakot pa rin? Sa puso natin kasi matatagpuan ang mga specific na takot sa ating buhay. Una, takot sa kinabukasan. Meron tayong mga tanong sa ating puso't isipan. Ano nga ba ang mangyayari sa akin bukas? Ano nga ba ang mangyayari sa pamilya ko? Makakaya ko ba ang pagsubok na darating? Ano nga ba? Pangalawa, takot sa nakaraan. Paano kung matuklasan nila ang tunay kong pagkatao? Mahal na ako ng mga tao ngayon. Sikat na ako. Ako na ang apple of the eye. Pero paano kung malaman nila o matuklasan nila ang aking tunay na pagkatao? Paano kung matuklasan nila kung saan ako galing? Paano kung husgahan ako dahil sa mga nagawa kong pagkakamali dati? Pangatlo, takot sa walang kasiguraduhan. Makakaya ko ba ito? Mayroon ba akong magagamit upang marating ko ang aking mga pangarap at hangarin? May matitira pa ba sa akin kung magbibigay ako? Kung magbibigay ako, may babalik ba? Masusuklian ba? Pang-apat, tayo ay takot mag-isa. Paano na sa pagtanda ko? Yung mga binigyan ko, yung mga pinadanas ko ng aking kabutihang loob, aalalayan ba nila ako? Sasamahan ba nila ako sa aking pagtanda? Sino ang magmamahal at mag-aalaga sa akin? Yung mga inalagaan ko ba ay aalagaan din ako kung ako ay uugod-ugod na? Kaya nga, kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Buong buhay ba akong maghihintay? O may hihintayin pa ba ako? Panglima, takot tayo sa kakulangan. Kapag tayo ay may ginagawa, ang tanong natin agad, sapat na ba ang ginawa ko? Nagugustuhan ba nila ako sa ginawa ko? Ano pa ba ang kulang sa akin? 5 pa lang yan, mga kapatid. Alam ko, sa puso ninyo, marami pa kayong takot na nararamdaman. Marami pang takot na nagdidilim sa inyong puso't isipan. At sa lahat ng ating mga takot na ito, mga kapatid, may inilatag na lunas ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo sa ngayon. Isang pangako. Kung mananatili tayo sa Kanya, iibigin tayo ng Ama at ang Ama at si Jesus ay mananahan sa atin. At ipinangako niya sa kanyang mga apostoles at sa atin din, kung ako ay aalis na, ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo at magpapaalala sa inyo ng aking mga salita. Ang Espiritu Santo na mula sa puso ng Ama at ng Anak
na nagpapaalala sa atin ngayon na tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa sa banal na pangangalaga ng Diyos na laging nauuna sa atin. Na tayo ay kumapit sa habag at awa ng Diyos na nagpapatawad sa nagsisising mga puso. Na tayo ay magtiwala sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Na isuko ang sarili ng buong buo sa mga kamay ng ating Panginoon. Na mahalin ang sarili dahil una tayong minahal ng Panginoon at dahil dito, kaya nating magmahal ng tapat sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa ating pagdiriwang na ito, balikan uli natin ang ating paglalakbay sa buhay. Balikan uli natin yung mga pangyayari sa ating buhay na gumanap ng malaking papel sa ating pagkatao ngayon. Sa ating pagiging Kristiyano ngayon. Ano nga ba ang mga takot na baon ko sa aking puso, sa aking pagtulog, na hindi maganda ang gising ko sa umaga? Kaya nga sinasabi sa komersyal sa kape, para kanino ka ba bumabangon sa umaga? Para saan ka ba bumabangon sa umaga? Kaya mga kapatid, kung may takot tayo pa rin sa ating mga puso, hilingin natin ngayon sa Panginoon na isugo sa ating puso ang Espiritu Santo upang magbigay ng pag-asa sa halip na pagkabahala. Ipadala sa atin ang Espiritu Santo na magpapaalala sa atin na mamahalin tayo ng Diyos kahit sino at ano pa tayo, at hinding-hindi niya tayo iiwan. Palagi siyang kasama natin. At manalangin tayo sa Diyos ng tiwala sa halip ng takot at kapayapaan sa halip ng ligalig sa ating buhay. At nawa, ang banal na Espiritu Santo ang gumabay sa atin sa paglalakbay na ito. Siya nawa. Amen. Tayo po ay magsitayo. Atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, itaas natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin upang patuloy na mamalagi sa atin ang Kanyang Espiritu na magpapabanal sa ating sambayanan. At ang ating itutugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang salitang inihayag ni Kristo ay buong katapatan at kabanalang maipamuhay ng inang simbahan, at nawa sa paggabay ng Espiritu Santo ay magabayan ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo, at mga pari na mapalaganap sa sangkatauhan ang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaang dulot ng Panginoong muling nabuhay ay lumaganap sa mga bansa at
sa pamumuno nawa ng mga nasa pamahalaan, ay sama-sama silang bumuo ng sambayanang ang buhay ay naglalarawan ng kapayapaan, kaunlaran at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang Espiritu Santo na ipinadadala ng Diyos Ama ang magpalakas sa pag-asa at pananampalataya ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa, at sa gitna nawa ng kanilang mga tiisin ay patuloy nilang maramdaman ang walang hanggang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kagalakan at kapayapaang inilaan sa atin ni Kristo ay mamalagi nawa sa ating sambayanan at pamahayan nawa ng Espiritu Santo ang ating katauhan sa pagpapahayag ng pag-ibig sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin at mga intensyon. Amang mapagmahal, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang ginawa naming pagsamo upang papakinabangin mo kami ng biyaya ng kaligtasang bunga ng pagkabuhay ng iyong anak sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus
ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin, ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at may magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, eto si Kristo ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat,
Ngayong May 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay sa ganap na 9 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahang magpamisa at mag-alay ng kandila. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Sa mga nagnanais naman pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may entrance ng Divine Mercy. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na ipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.